Tapos, hindi ka nagtanong habang bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, Yun, lipat ng malaki. Dun sa ano na, naduda na ako eh. Nandun na ako eh. Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita, Po. hindi man kita sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry po. Wag mo kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi yung una Baka talaga akala po, mo kung ano yung ginagawa ni Alice ko sa hindi committee po. na ito, kaya mong gawin din. pasensya na po pag may mali ako na Pasensya? Kasi sa You are lying. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Galit na galit si Senator Bato de la Rosa sa kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo dahil sa palagi nitong pagsabi ng hindi ko po alam sa gitna ng pagdinig sa Senado kamakailan. Sa pagsasalaysay ni Sheila Guo kung paano sila umalis ng bansa ay nabigla na lang daw siya na nasa Malaysia na pala ang bangka at kargo na sinasakyan nila. Hindi naman daw makatanggi si Sheila sa kapatid niyang si Alice dahil nga sumusunod lang din daw siya sa bawat pakiusap nito. Habang patuloy ang inquiry na ginagawa ni Senator Risa, Joel at Senator Grace Poe ay hindi nakatiis si Senator Bato at inilabas niya ang saloobin dahil parang minamaliit at iniinsulto ng mga Chinese ang gobyerno ng Pilipinas, lalong-lalo na ang Senado. Kasi medyo mabigat po ang responsibilidad ng notaryo, lalong-lalo na alam na nga yung mga issues na nangyayari pero ang dami pa ring hindi nasunod na proseso. Ang tanong ko ay kay Sheila, nakakaintindi ka ng Pilipino? Opo. Oo. Nabanggit mo na baka iba ang tatay ninyo ni Alice? Opo. Okay. Naiintindihan mo ba kung bakit ka hinuli? Naiintindihan mo ba ba't ka na-deport at naibalik dito? Opo. Ano yung dahilan na sinabi sa'yo? Hindi tama ako labas sa Pilipinas. Dahil merong hold departure order. Ngayon, alam mo na hinahanap namin yung kapatid mo, right? Hindi po. Hindi mo alam? Yun, hindi ko alam. Hindi ka nanonood ng news? Hindi ba kayo... Simula sa first hinig niya, lahat ng news hindi ako focus. Okay. Hindi ko kaya. So, hindi kayo nag-uusap ng kapatid mo? Hindi siya sabi sa akin. Pero nakatira ba kayo sa isang bahay? Hindi po. Saan ka nakatira? Sa Bulacan po. And yung si Alice? Nasa Banban po. So, hindi kayo nag-uusap? Hindi po. Pero magkasama kayo sa isang hotel sa Indonesia? Opo. Nung nagpunta kayo doon? Opo. Masasabi mo ba kung anong hindi kayo nag-usap, bakit ganito tayo umalis ng Pilipinas? Huli na. Huli na? Opo. Sino nagsabi sa'yo, halika sakay tayo ng bangka, barko papunta Siya doon? po. Siya? Yes po. Anong sinabi niya dahilan? Bakit kayo kailangan sumakay? Ang sabi niya, nalulungkot daw siya. Sabi niya, ate, samahan mo ako. May pupuntahan tayo, sabi niya. Yun lang yung dahilan? Opo. Wala kang asawa o anak? Opo. Wala. Okay, hindi mo naman siya tinanong bakit ka nalulungkot. Alam ko dahil sa hinig. Ngunit, sa aking obserbasyon sa hearing na ito ay makikita natin sa mukha na pilit ang pagpapakumbaba ng resource speaker na si Sheila Guo, pero sa likod pala ng lahat ng ito ay isang malagim na krimen ang ginawa sa kontrobersyal na puguhan sa Bamban, Tarlac. Wala man tayo sa katayuan para humusga, ngunit may karapatan din naman tayong magbigay ng opinyon base sa pangyayari provided na merong facts at evidences. Para sa inyo mga ka-super, sino kaya ang nasa likod ng misteryosong pag-alis ni na Alice Guo? Sinong personalidad ang dapat managot? At hanggang kailan kaya matapos ang malaking kaso na ito sa ating bansa? Maaari po kayong mag-comment ng mga opinion ninyo. Panoorin po natin ang buong video na ito. Alam mo dahil sa hearing. Opo. Pero hindi ka nagdududa na baka nagtatago siya, hindi? Hindi po yung una. Okay. So pagdating ninyo sa Indonesia, Opo. anong hotel ang tinirhan ninyo? Halis Hotel. Ano? Halis Hotel. Okay, paki-submit na lang, isulat kung anong pangalan ng hotel. Pagdating doon, naghiwalay na kayo? Hindi pa.
Doon, 18 kami lupating. Mm. Doon, 19 o 20. Hindi ko sure kung araw-araw. 19 o 20 kami hiwalay. 19 or 20 kayo naghiwalay. Ngayon, nabanggit mo na hindi ka ba nagtaka bakit siya biglang nawala? Sabi niya sa akin, hiwalay muna kami. Wag daw ako marami tanungin, sabi niya. Yan ang sinabi niya sa'yo. Oo. So, anong perang mga dala-dala ninyo kung pupunta kayo doon? Wala ba siyang sinabi na dito lang tayo sandali, babalik ka rin ng Pilipinas? Walang ganon. Wala siya sinabi. So, ang iniisip mo, doon kayo sa Indonesia nang hindi mo alam kung gaano katagal. Opo. Nakakapagtaka yun. Ngayon, nabanggit mo na baka iba ang tatay ninyo, hindi ba? Hindi po. Ah. Uli, sorry. Yung tatay niyo pareho o iba? Tunay tatay iba. Iba kami. Yung tunay na tatay. Pero ang mga tunay na tatay ninyo parehong Chinese. Opo. Saan ka pinanganak? Pwede na ako sasagot kasi may kaso na po ako ito. Madam Chair, has she submitted to the committee the details of her birth already? We have a birth certificate, Sen. Grace. Ang problema lang, may false entry doon. Kasi sa birth certificate nakalagay, dito siya sa Pilipinas ipinanganak. Oo. Pero kanina, sinabi nila, actually hindi dito, kundi sa China ipinanganak. Okay. Sa tingin ko nadadamay ka, hindi mo siguro alam lahat, pero may mga alam ka rin. Pero lumaki kang close sa kapatid mo, hindi. Hindi po. Magkahiwalay kayong lumaki? Opo. Okay. That will be all for now, Madam Chair. Salamat, Sen. Grace. Just Before, to clarify Sen. lang. Joel, Can I just clarify lang yung sinabi briefly niya? please, kasi Opo, naghihintay si binanggit Sen. ni Doroy. Sen. Grace kanina, hindi kayo close ni Alice. Yung lumaki. Oh, hindi kayo close. Lumaki. Ano ibig sabihin nung hindi kayo close na lumaki? Yung malaki na ako at saka first time ko siya kita. Kasi Madam Chair, kaya ako binabanggit yon. Naguguluhan po ako na hindi sila close, pero si Alice ang nagdidesisyon para sa kanya. In fact, siya yung may Kasi hawak. po, ang intindihan ko po, ang sabi po di madam, akong close pa kaming sa Dubai. Sabi ko hindi. So, ang ibig sabihin, hindi mo yung lang first- naintindihan, ang pagiging close, yung magkasabay kayong lumaki. Opo. Hindi kayo Tama. magkasabay lumaki. Pero close kayo kasi pag nagtitiwalaan mo sa lahat. Pero hindi kami Oo. lumaki. So, kailan mo siya na-meet, yung sister mo si Yung Alice? first time ko dito sa Pilipinas. Doon lang kayo nagkita Opo. ni Alice? Opo. Oh, so paano kayong naging close kung first time lang kayo nagkita dito sa Pilipinas, hindi kayo pareho ng pinaglakihan na lugar. Pero naging close kamo yung kayo. first time ko siya kita, 17 o 18 years old na ako eh. Mhm. Ngayon 14 ha eh. Oh, tapos Ilang naging taon close na na kayo? kayo noon. Opo. Nung magkita na Opo. kayo. Kahit na hindi kayo pareho ng bahay na tinitirahan. Opo. Naging close kayo. Okay. Thank you. Salamat, Sen. Joel. Sen. Doroy. Thank you, Madam Chair. Sheila, Pa. totoo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo alam na ang purpose bakit kayo umalis? Sinabi mo lang na malungkot lang si Opo. Alice kaya alis kayo? Kapatid ko eh. Oh, so Sumama hindi mo ako alam talaga. na maglayas na pala kayo? Hindi po. Ha? Hindi po. Sigurado ka? Yes. Tapos- Sigurado po ako. Hindi mo sa tinanong bakit tayo sasakay na bangka papuntang Malaysia na may eroplano naman? Una, hindi siya sabi sa akin na Ha? punta Malaysia. Oh, Ang sabi lang siya sa akin, samahan ko siya. May pupuntahan lang. tapos hindi ka nagtanong bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, Yun. lipat ng malaki. Doon sa, naduda na ako eh. Nandun na ako eh. Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita, Po. hindi man kita sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry po. Wag mo kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi Ah. yung una Baka talaga akala po, mo kung ano yung ginagawa ni Alice ko sa hindi committee po. na ito, kaya mong gawin din. Pasensya na Ha? po pag may mani ako na Pasensya. sasagutin. Kasi You sa are totoo lying. na talaga, hindi ko alam. Yung Makinig ka, lalabas na makinig kami- ka. Makinig ka. Ha? Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi po, Ha? Niluloko mo kami. hindi po. Klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na bakit kayo magbangka at hating gabi tayo lalayas dito. Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas. Oo. Tell it to the Marines.
Huwag mo kami lukuhin dito. I will not move for your contempt. I will not Hindi move for po. you Hindi for you to po be cited in ganyan contempt. po. Ako lang nagpalabas lang ako ng hinalakit ko dahil parang niluluko mo kami dito sa Hindi committee. po. Ha? Hindi po. I'm not asking your answer. I'm just stating the facts. Ha? Yun lang. Baka akala nyo kaya nyo Ay, lukuhin. hindi po. Makinig ka. Opo. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. Ay, hindi po. Ha? Kami dito, hindi kami pwede bayaran, ha? Hindi po, hindi po. Walang pwede magbayad kahit na milyon-milyon yung pera ninyong mga Chinese kayo. Walang makabayad sa amin dito. Kaya huwag mo kami lukuhin. Attorney Galicia, Yes, Your Honor. ako, just to set the record straight, Madam Chair. Klarong-klaro, Madam Chair, sa pandinig ko, kahit na yung tenga ko ay sira na ito sa kakaputok ng baril, dinig na dinig ko sinabi ni Attorney Galicia kanina na tinawagan siya ng certain Alan. Tapos ngayon, nung sinabi na niya ngayon na dinay na niya na hindi niya alam yung last name ng Alan na tumawag sa kanya, nagbago ng statement niya na ang tumawag doon sa kanya, sekretary niya. Hindi ba halata, attorney, na umiiwas ka? Dahil kung si Alan ang tumawag sa iyo, sigurado yan, Alan de la Cruz. Lalabas yan sa cellphone mo eh. Hindi ka man magpunbok ng first name lang, may last name yan, Alan de la Cruz. Ngayon, nung tinanong ka kung anong family name ni Alan, nagbago ng istorya mo. Sabi mo na, ang nagtawag sa iyo, yung sekretary mo. Dinig na dinig ko, attorney, kahit i-playback natin yung recordings dito. Sinabi mo kanina, kay yung tanong ni Senator Joel o ni Senator Risa, na may tumawag sa iyo, Alan, huwag tayong maglukuhan dito dahil nakakahiya na, puro tayo lukuhan dito. Ayusin natin ito. Attorney, you are facing a committee na nag-iimbestiga. So, are you holding on to your next second statement na hindi si Alan tumawag sa iyo? Opo, Ipe-play ko yung recording dito. Hindi po talaga, Senator. In fact po, Pero sinabi mo kanina na si Alan ang tumawag sa iyo. hindi po talaga siya tumawag sa akin. Kumsek, Madam Chair, baka pwede natin Yes, kung Senator. baka lalabas ako ang nagsinungaling dito Ay, kahit na naman may, po. may kabingihan na ako. Comsec, para lang mapalagay ang loob naming lahat, no? Paki-provide sa amin yung portion na yun ng transcript. Yes, kung ano ang sinabi ni Attorney Galicia tungkol dun sa pagtawag nung Alan sa kanya. Mm-mm. At saka, if I may interject, Senator, Attorney Galicia, kanina nabanggit ko, no, importanteng malaman ano yung sinasabi mong karelihiyon. Kasi para sa akin, matter of fact lamang yun. And may information ako na pinag-uusapan na rin naman sa social media. So, mahalaga talagang itanong para hindi na pag-isipan pa o pag-usapan pa. Tsaka hindi naman ibig sabihin na endorse ng ninumang mga religious groups natin dahil iba't iba tayong relihiyon ang kung ano-anong mga gawain. O yung iba, oo. So, it's just a matter of fact. Kaya pending question ko pa rin sa inyo ngayon. Iyon, Attorney Galicia, yung sinabi nyong karelihiyon, ano bang relihiyon iyan? And dagdag, ano nga ba yung apelyido ng Alan? Tulad din ng tinatanong ni Sendoroy. And pati ano bang telephone number nila? Senator, hindi ko nga po talaga alam ang apelyido po nung Alan. At wala po naman akong phone number niya. At ang tumawag po talaga sa akin ay ang sekretarya ko. Kung nagkamali man po Iniintay ako, namin yung sige transcript po, sige niyan. po. In Kung fact you po, were saying, kung nagkamali man kayo, kung nagkamali man po ako siguro kanina sa pagsasalita kasi nakaka-tense po kasi yung nandito ako at nagsasalita sa harap ninyo. mas Hindi matitense ako, kasi- attorney, kung hindi nyo sasabihin lahat ng totoong sagot sa aming mga tanong. Opo, pero hindi po ako nagsisinungaling. So, ano nga po ba yung, sabi nyo, magka-relihiyon kayo nung Alan? So, ano ba yung relihiyon nyo na sinasabi nyo? Or kung gusto nyong isulat na lang sa chair and then isasabihin ko sa mga kasamahan ko or babasahin ko ba? I mean, ako, katoliko ako. Pag ako nagkasalanan or kung gumawa ako ng krimen, hindi yun sinasang-ayunan ng simbahan at Santo Papa. Madam Chair, Yes, Sendoroy. just for the record, basta sigurado ka, attorney,
Hindi Kingdom of Jesus Christ, ha? Ay, Hindi kay Buloy. Hindi po. Okay. Yun pala. That's And in the- fact, that's the- Sendoroy, yeah. kahit lahat ng KOJC, hindi ko nilalahat. Madam Chair, Sen, may I Joel, just before pound we on what continue. you are saying? Kasi Attorney Galicia, baka kasi akalain ng lahat, kahit banggitin na po, lalo ngayon na parang nagkaroon ng lal bago banggitin yung relihiyon, wala akong kinalaman yung relihiyon na sa anumang gagawin po natin dahil sariling desisyon po natin yon. Ngayon, pag hindi nyo po sinabi rin, yun ang magiging dating kasi sa taong bayan na parang pag ganito yung relihiyon, ganito yung gagawin. Hindi po ganon. Kaya paulit-ulit po nating sinasabi yun, walang kinalaman ng anumang paniniwala o relihiyon dito dahil sa huli, ang bawat desisyon na gagawin natin, the decision we make dictates the life we live. So, yun po yun, no? Tayo yung nagdidesisyon sa bawat desisyon natin. Walang kinalaman yung relihiyon. Salamat, Madam Chair. salamat, Sen Joel. Attorney Galicia, familiar po ba kayo sa Diaryo Arangkada? May Opo. role ba kayo doon? Meron po. Okay, so familiar. Ano pong role nyo doon sa Diaryo Ako po Arangkada? yung publisher nun. Okay, publisher. So, parte po talaga kayo sa Diaryo. So, bakit yung sinasabi na di kayo updated sa balita? Hindi ba Arangkada dapat up to date? Hindi ba kino-cover ng Diaryo Arangkada itong mga pagdinig namin tungkol kay Alice In-expect Go? ko na po na yun po ay sasabihin po ninyo. Pero sabi ko nga po sa inyo, I'm just trying to be truthful po sa pagsasalita ko dito. Pero sa totoo lang po, hindi ko po talaga alam na may warrant of arrest siya. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin, pero yun po ang totoo. Well, mahirap po sa publisher ng Diaryo Arangkada. Kung Diaryo Atrasado, maniniwala ako na hindi nyo alam na may warrant of arrest po sila. Attorney, lumaki daw si Alice Go sa farm at nakatira sa Tarlac. Bakit kaya sa Bulacan pa po siya nagpanotaryo? Yan po, alam ko po, tatanungin nyo rin po yan at ang sagot ko po ay hindi ko po alam. Sa lahat naman ng notaryo sa Bulacan, bakit kayo pa po ang pinili niya? No? Hindi ko rin po masasagot. Kung personal Tinanong nyo ba siya kung sino nag-rekomenda sa kanya sa inyo para maging notaryo niya? wala po akong natanong na ganun eh. Ang sabi niya lang po sa akin, alis na lang po, salamat po attorney at wala na pong gustong tumulong sa akin. Parang, I wish that were true, pero hindi totoo eh. Mukhang maraming tumutulong na makatakas at kung ano-ano pa, makagawa ng mga akusasyon laban sa kanya na di umano ay kanyang ginawa at dahan-dahan ay nagsasurface po kami ng mga ebidensya dito sa aming mga pagdinig. So, sinasabi niyo po, lahat ito coincidence lang na dinami-dami ng mga abogado at notaryo sa Pilipinas na kayo ang napili ni Alice Go na maging notaryo sa kanya. Siguro po, Senator. Madam Chair, Yes, sir. hindi ko Senator kaya Well. dahil Attorney Galicia, dahil alam ni Alice Go na magnonotaryo kayo sa kanya kahit hindi nyo siya kilala, magnonotaryo kayo sa kanya na subscribe and sworn before me kahit hindi siya nakaharap, kaya po siya lumapit sa inyo. Hindi ko kaya ganon? Hindi ko po yan alam, Senator. Pero siguro yun po yung dahilan. Ako, naniniwala po ako, yun po yung dahilan. Kasi sabi nyo kanina, hindi nyo po siya kilala, pero kung hindi nyo po kilala, di dapat mas lalo kayong naging mas maingat dahil gusto nyong malaman yung katotohanan dahil hindi nyo po siya kilala. But then again, hindi nyo po siya pinababa, nasa sasakyan po siya, hindi nyo po siya pinasumpa, hindi nyo po siya pinaglag doon sa inyong logbook at binigyan nyo siya ng special treatment, kumbaga attorney. Kaya para sabihin po na usual lang po, hindi po usual yung nangyari po dahil hindi nyo po ginagawa ito lagi-lagi doon po sa inyong opisina. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen Joel. At Attorney Galicia, may isa pang bagay na may misteryosohan ako tungkol sa pagpapanotaryong ito. Ayon sa isang interview sa isang opisyal, sinabi mo na hindi nyo siningil si Alice Go para sa ibinigay nyong serbisyo. Ano po yung dahilan na inilibre nyo siya? Hindi ko po siya intentional na nilibre. Hindi ko na lang ho siya talaga nasingil. Paano po nangyayari yun? Naku sir, ang mga abogado, mga profesional, masinop, di ba? Ayan, may mga nagwo-walk out na po at hindi na nakakayanan. Paano po nangyari na nalibre po ninyo siya? Meron po bang sumagot na sa pagbayad sa pagpapanotaryo? Wala naman pong bayad talaga. Wala. Paano po magsusurvive ang bawat firm or opisina ng mga abogado o notaryo kung hindi po masinop
no? Kahit sa ganitong Marami magkapatid. po ako actually nanonotaryong wala namang bayad. Okay, pero dito kami pinaka-interesado sa taong ito na ninotaryo